Good morning mga Lods, welcome back to Super Andre TV. So ayan mga Lods, nandito ako ngayon sa ating Farm 1, no? Kung mapapansin nyo mga Lods, sa likod ko ay ubos na yan dyan, wala na nakatali. So actually lahat yan mga Lods, no, paikot, wala na talaga. Ang nakatali na lang ngayon mga Lods ay ang ating mga broodcock, no? So ayan. So yun nga pala mga Lods, may kukontent tayo ngayon yung regarding doon sa ating cording, no? Tie cord na ginawa, no, at maraming nagko-comment. So tara, samahan niyo ako, explain ko sa inyo mga Lods. So ito mga Lods ang ating update sa ngayon, no, ng ating ginawang style ng ating long cord. So ito mga Lods, 2 taon na ito. Ayan. Kaya pansin nyo, medyo luma na rin ang ating TP. Pero maintenance natin dyan mga Lods, madali lang yan, pintura lang naman yan. Ngayon pagdating dito sa ating tali mga Lods, comment kasi ng iba ay nabubulok naman daw yung bakal na ginawa nating spike doon sa baba, no. Pero ito mga Lods, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Actually ito yun eh. Ito yun, nakabaon. Merong bakal doon sa ilalim, no? Ginawa natin yan ng video noon eh. Ngayon mga Lods, nabubulok at nabubulok talaga yung bakal. Pero ibig sabihin mga Lods, bago mo mapabulok siguro yan, ay baka 4 years, tansya ko 4 na taon. Kasi ito mga Lods, 2 taon na ito. Sa ngayon, hindi pa namin napapalitan. Pati yung long cord natin mga Lods, magaling din talagang gumawa. Ngayon, hindi naman perfect yan. Talagang merong nasisira. Usually ang nasisira mga Lods yung banda dito. Ayan. Ito kasi, syempre, ginawa yan natin na eyelet, no? Para pang butones nga dyan. Kasi ito yung magiging stopper niya. Para hindi siya mahugot ganyan-ganyan. Pero pag nagpalit tayo mga Lods, madali lang. Ilulusot mo lang yan dyan. Parang butones lang ba? Ganyan lang kasimple ang style yan. Ngayon, ito madalas nasisira mga Lods. Ibig sabihin magpapalit tayo buong long cord. Pero ito may iwan talaga yan. Ayan mga Lods, oh. May iwan yan. Ngayon ito meron ditong example ng nasisira na. Ayan. Pero hindi ka natalo mga Lods, 2 taon na bago mo mapalitan. Ito mga Lods, oh. Yan. Kasi nga syempre dahil ano yan, sinunog lang natin para dumikit yan dyan. Katagalan mga Lods, ulan, init, sa loob ng 2 taon, siyempre maglulutong, magkakrak yan. Pag nagkakrak yan mga Lods, movement din, galaw-galaw din ng mga manok natin, ito siya ang nasisira. So kung magpapalit tayo, yung long cord lang. Pero ito mga Lods, ang naiiwang nakabaon na tulos dyan ay napakatibay pa. Kahit dyan sa puno niya mga Lods, wala pa ako nakikita ang mga sign na mapuputol na siya, no? Yan lang kadalasan mga Lods. O kung minsan naman dito kalagitnaan nito, kapag nabubuhol talaga sa mga ugat-ugat ng damo, yan. Pero madali lang palitan. Tapos dito rin mga Lods, ayan. Dito minsan yan kasi telang ito, matigas din. So ito madalas nasisira din ito mga Lods. Ngayon itong example ng ating pinalit, no. Ayan. Ito kasing short cord na nabili ko mga Lods, maiksi, no. Maiksi siya pero matibay. Ngayon naka-design talaga ng ganyan yan eh, ng may eyelet. Ngayon ginawa ko dyan mga Lods, tinuhugan ko lang din siya ng tali na ganyan, tapos nilagyan ko siya ng buhol para hindi mahugot. Dito ganun din, ayan, sa ilalim, no. So ito mga Lods, itong dating long cord na rin ito, hindi ito napalitan. Ang ginawa ko, ginupit ko lang, pinutol, tapos naglagay ako ng buhol, tapos yung isang pinandugtong nilagyan ng eyelet, tsaka namin kinonect ng ganyan. So ayan ang itsura niyan mga Lods. Madaming nagko-comment doon sa ating reels, no, nung nakaraan na ganun nga, nabubulok yung bakal. Eh normal naman nabubulok yung bakal mga Lods, tsaka pati yung tali, talagang nasisira yan. Kaya lang ibig sabihin yung bang 2 taon, 3 taon bago siya masira at bago mo siyang palitan, eh sapat na yon. Kumbaga hindi ka nalugi sa ganitong diskarte mga Lods, ha. Kasi sabi ng iba pwede naman daw diretsong bakal, ganyan. Tapos yung tali doon natin ikabit sa bakal, ganun din, magagasgas, mapupunit at mapupunit yung tali.
So ang ginagawa natin dito mga lods, ginawa natin siya ng paraan na masira man pero matagal bago masira. So yan ang ating update ngayon sa ating manukan mga lods. Kasi may higit 2 taon na tayo dito. So ito, wala pa kami halos na palitan ng mga ano dyan, ng mga tali dyan, kunti pa lang. Pero bago tayo mag-cord mga lods ngayong season ng early bird ay i-check namin yan isa-isa. At syempre palitan natin yung mga dapat palitan. So yun lang mga lods. Ang content ko na ito ay regarding lang dito, no? Kasi ang daming nagtatanong, daming nag-comment. So para isang sagot lang mga lods, so ginawa na natin ng ano yan, ginawa na lang natin ng video. So dito mapapanood nyo ang explanation ko. Ngayon pasilip ko lang sa inyo mga lods ang ating update, no, doon sa ating sisiw, no? Ang dami nating sisiw ngayon sa early bird. Full slot na tayo dun sa paulugan system natin. Sa local meron pa, no? At dito sa national, dito tayo marami. Sa national tayo marami mga lods. Kung gusto niyo mag-avail ng paulugan system natin, pwede niyo akong i-PM mga lods sa aking bagong Facebook page. Kasi yung dating Facebook page natin mga lods nabura, no? Nawala na yon dahil nagkaroon tayo ng konting restriction doon, no? Nagka-violation dahil sa mga paraffle-raffle natin na yan mga lods. Nai-release naman natin sa winner yon, pero ayos lang mga lods, no? Tara, pakita ko sa inyo ang aming mga sisiw. Ito mga lods, no? Yan ang ating second batch ng national edition. Yung ang ating early bird banded na tayo, 45 heads lang, nandun yun sa kabilang range natin mga lods. At sa local natin hindi pa, March pa ang schedule ng banding. So yun, meron naman siguro tayo dun mga nasa 60 to 70 kakarels. Dito marami talaga mga lods, no? Itong second batch natin, ang laman nito ay nasa 80 lang. Yan, marami yan. Meron tayong first batch nandoon sa range. Doon, may mini range kasi tayo doon mga lods, no? Nirectify na rin namin yung aming barn doon. Ang dami yung mga lods, oh. Yan, second batch natin yan. Then dito naman sa kabila, ayun, ito yung ating bagong brooder na ginawa, no? Ito siya, dati nating brooder to sa dati pa nating backyard farm, no mga lods. Ang ginawa namin, ni-repair lang namin yan, no? Nilagyan ko ng Hardiflex, nakadingding pa ikot para hindi tamaan ng hangin, hindi sila masyadong ma-stress mga lods, no? So ito yung ating third batch na ng national. Dito 100 plus naman na ito mga lods. Ang dami nila, oh. Ayan. Ang tubig natin mga lods, ayan yan, Progen C. Ayan. Yan kasi ang napakagandang vitamina, no? Kompleto na yan with probiotics na. So yan ang gamit natin ngayon mga lods. Dun sa kabila naman sa ating barn, silipin natin. Tara, puntahan natin mga lods. Yan si paring Reggie mga lods, oh. So ayan si paring Reggie mga lods. Kung maaalala nyo, yan yung ating dating handler, no? Siya yung ating katuwang nung mag solo champion tayo sa Kalasyaw. Ayan, umalis dito sa atin yan mga lods. Kasi ang specialty talaga niya ni paring Reggie kasi paghahanda. Talagang doon yan magaling sa review ng exam. Ayan, sa breeding kasi mga lods, hindi niya masyadong porte yun. So iba ang tao na inassign natin para sa mag-assistant sa atin sa breeding area. Pero nandito yan ngayon mga lods dahil meron yan dyan inahanda na personal niyang alaga para sa exam na sasalihan niya sa pulis. Pre, ilang istag yan? Sasalihan mo, ilang kak? Oh, 3 kak daw. Ayan. Ngayon, doon lang naman yan lumipat mga lods sa kabilang area. Umupa siya ng bahay dyan. Tapos ang kanyang naging trabaho ay kung saan farm siya tinatawag para maghanda, doon siya pumupunta. Kasi mga lods, siyempre pamilyado yan. So hindi naman din kasi sapat or hindi kayang buhayin ng sasahurin niya monthly ang pamilya niya. So kailangan niya ng extra income. Kaya ayan, pinayagan natin yan umalis. Tapos bumabalik-balik siya dito kapag meron siyang inihahanda. Kasi dito niya yan kinucord, dito niya rin minsan pinapailaw. Dito rin siya nagkikiping sa ating gradas. Kapag ang kanyang mga kapartner at financer ay taga dito lang malapit, so dito niya lang inahanda. Pero kung ang tumatawag sa kanya at nagpapanday nasa ibang lugar, ayun, pinupuntahan niya talaga. Ayan. Pero tingnan natin kasi baka ngayong darating na stag season ay bibigyan rin natin yan ng kanyang ihahanda, no? Tapos si Popo, yung handler natin dito, ay magkakaroon din ng kanyang
inahanda. Kasi mga lods, dapat nating intindihin yun na doon naman talaga sila kasi nagkakaroon ng extra income. Kasi mas maganda talaga ang kita doon. May per win, may premium, may percentage. Bukod dito sa breeding, may pera rin naman dito sa breeding mga lods kasi may percentage din naman sila dito sa benta natin. Kaya lang, matagal pa. 6 na buwan mo pang aalagaan kasi yan mga lods bago mo mapakinabangan. So ayan mga lods, yung dati nating barn. Ang ginawa namin dyan ay binalot ko ng yero. Kasi nga based on experience mga lods, dito sa Pampanga mainit sa umaga, sobrang lamig sa gabi. So madalas tinatamaan yung ating mga sisiw kapag hindi siya balot na balot, no? O nakaka-stress yung hangin tapos yung lamig. So ngayon mga lods yan, binalot na natin yan paikot. Tapos merong yang ilaw sa loob syempre na incandescent lamp din. Pero yun, sa gabi na lang natin pinapailaw yun, sa umaga tinatanggal na natin. Kasi masama din mga lods ang sobrang init ng ating barn, no? Kasi dyan nagsisimula or nagde-develop ang bakterya na cause ng coccidiosis, no? So ayan, yan ang ating isa pang barn. Ginawa naman natin dyan mga lods. Dati na yung ganyan, nakabalot na. Nilagyan ko lang yan ng pinto sa harapan. Kasi itong mga nasa labas, no? Yan yung latch box ng ating local. So ang gagawin natin dito sa mga nasa labas mga lods, dyan natin yan sila pinapapasok sa gabi. Tapos ibababa lang yung luna. So nagpapahinga sila dyan, wala na talagang ilaw yan. Dito sa loob dahil month old pa lang sila or days old pa lang, magwa 1 month pa lang yan dyan sa loob mga lods. Kailangan talaga nilang ilaw sa gabi para makakain sila na maayos. So yan ang ating ginawang adjustment dito sa ating farm mga lods, no? Ganun talaga, ika nga learning is a continuous process every day. So every time na meron tayong na-experiensya, no, at inaaral natin kung saan tayo nagkakamali at tinitingnan natin yung pagkakamali na yun kung paano natin ayusin, no? So ayan, ganyan ang aming adjustment na ginawa, no? Ang barn natin ay binalot talaga namin ng yero para hindi tamaan ng hangin ang ating mga sisiw. Pero hindi yung balot na balot mga lods. Kung mapapansin nyo, bukas yung ibabaw niyan, may ventilation din yan, no? So yun yung ating isang barn. Ayan, dyan silang natutulog itong mga nasa labas. Itong mga nasa labas naman mga lods ay malapit na rin itong ilipat doon sa mas malawak nating range, no, sa kabila. Tinatapos ko lang ang bakuna nito kasi kapag nasa range silang malaki mga lods, ang hirap ulihin. Ang hirap magbakuna. So yan lang, ngayon schedule namin ulit ang pagbabakuna ng lasota doon sa ating second batch ng national. So tara, konting silip tayo sa loob ng barn mga lods, tara. So ito pala mga lods, no, ang naging problema ko rin dito dahil may ipa yan sa loob, no. Dati kasi mga lods kusot ang ginamit namin. No, problema sa kusot mga lods, talagang mabilis lang talaga tawag dito, mabulok, no. Kaya dito sa ipa, mas maganda init kasi na nako-contribute ng ipa. Problema namin dito sa loob mga lods, kinakalkal ito ng mga sisiw, kaya yung paligid niyan, nilagyan na namin ng semento, no, yung bawat gilid-gilid ng barn para hindi makaykay ng mga sisiw natin. So, nasa labas, ayan, may nakakaykay na rin naman sila, oh. Pero dati kasi nakakaykay nila banda doon talaga sa puno, kaya yung mga sisiw sa loob, minsan lumalabas, nagkakaroon ng butas, no. So, ayan ang ating mga sisiw mga lods na first batch ng national. Ayan, nagpapahinga sila. So meron tayong ginawang ano dyan, ilaw, no? Ang ilaw natin, ayan, magandang klaseng ilaw na yan. May guard na yung bumbilya para hindi mabasag, no? Ayan. Yan yung ating first batch ng national mga lods. So pag nailabas ko itong nasa kabila, yung nasa labas na yan, pag nailipat sa kabilang range, ay ilalabas na rin natin sila. So ayan mga lods, oh. Ayan, dito mga lods, every 3 days ang palit namin dito ng rice hull. Sa rice hull mga lods, ang disadvantage lang yan kung minsan ay pagka naglalaro sila, kumakaykay sila, so hindi mo maiwasan talaga merong mga natatalsikan yung mata, nagluluwa, ganun. Pero at least mga lods, hindi ganun kalaki ang damage sa atin compared dun sa kusot, no? Sa kusot kasi parang laging basa yung ipot nila. Dahil matagal matagal mag-decompose yung ipot nila diyan sa kusot. So, ayan. Ito yung itsura ng ating isang barn mga lods, sa malapitan. So, diyan sila natutulog, meron silang tulugan diyan. Ayan.
pag nakaakyat na dyan sila lahat, mamaya itong luna natin ibababa na lang namin. So nakalock naman yan sa baba, hindi na yan sila kayang pasukin ng predators dyan. So yan lang mga lods, no. Yan lang muna ang update dito sa farm. Ayan, yung breeding natin wala na, stop na kaming mag-breed. Hindi na ako magpapalabas ng late born kasi nga mga lods, ang problema natin yung space natin, no. Kapag ka magpapalabas pa tayo ng late born, baka hindi natin alam kung saan natin ilalagay yung mga sisiw natin. Kasi ngayon pa lang, no, dito pa lang sa ating early bird local and national ay kulang pa itong pipi natin, no. Kaya pag-aaralan na lang natin kung paano natin i-dispose yung mga manok, paano mapasunod-sunod na dispose tali, ganun ang gagawin natin, no. So yan lang mga lods, maraming salamat, and shout out po dyan sa lahat nating mga solid subscribers. Ayan, maraming salamat sa pag-subscribe ninyo at pag-abang ng aming video. At sa mga kaibigan nating OFW, ayan, sa mga buyer natin dyan, hindi ko na kayo maisa-isa mga lods, sobrang dami nyo. Maraming salamat sa inyo, and mabuhay po kayo, and ingat po kayo lagi dyan mga lods. Mabuhay po ang lahat ng sabongerong Pilipino.